Sa nakaraang video natin ay pinuntahan natin ang The Dragon Treasure Castle na mala Great Wall of China ang instruktura na matatagpuan sa Baguio City. Grabe, napakatarik ng kalsada. Solo natin yung daan, no? Walang dumadaan. Sarap. Daming fog doon, no? Ang kapal. Ngayon ay aakyatin naman natin ang pangatlo sa pinakamataas na bundok sa Luzon. At ito ang Mount Timbak ng Atok Benguet. Kaya't halina at simulan na natin ang video. Ang kapal ng fog dun, no? Grabe. Solo natin yung kalsada. Ang daming fog dun, no? Ang kapal. So ayun guys, papunta na tayo ng Mount Timbak. Hindi na natin na videoan yung pag-alis natin ng Baguio City dahil galing tayo ng The Dragon Treasure Castle. Ngayon pupuntahan muna natin yung Mount Timbak kasi noon napuntahan ko yon, hindi ako nakapag-vlog dahil biglaan yun eh. So tinarget ko talaga na mababalikan yung bundok na yon kasi base sa research ko pangatlo daw siya sa pinakamataas na bundok dito sa Luzon at sadyang matarik talaga yung papunta doon. At NMAX din lang yung gamit ko nun na kaya naman ng NMAX. Syempre dapat wala kang angkas. Ewan na lang sa mga may angkas kung kaya ng mga motor nila. Yan, sarap mag-ride dito dahil wala tayong makakasalubong na na sasakyan. Parang solo natin yung daan. Ayan. So mamaya pag malapit na tayo sa may paakyat ng Mount Timbak, i-video natin yun dahil sobrang tarik talaga ng paakyat ng Mount Timbak. Tsaka yung kalsada doon may part na saktong gulong lang yung madadaanan, pero alam ko na na rin yung yung kalsada doon, meron na rin kumbaga buo yung kalsada. Pero yung paakyat ng mismo Mount Timbak doon sa may mga cross alam ko yun, sakto lang yung gulong ng sasakyan na makakadaan. Tapos sa motor kailangan nakabalance tayo kasi nga baka maulog tayo sa side or sa gitna. So yun, solo ride lang tayo ngayon, wala tayong kasama. Buti walang masyadong dumadaan, no? Grabe, tapos ang kapal pa ng fog. Ayan, no? So mamaya papakita ko sa inyo yung packet doon. Grabe, ang kapal talaga ng fog, oh. Ito yung masarap sa sa feeling, yung pag-ride dito sa Mountain Province. Ganitong vibes. So mukhang malapit na tayo. I think na lang, mga 2 kilometers, 3 kilometers ko lang, 3 kilometers.
kilometers na. Malapit na tayo sa may paakyat ng mountain park. So ipapakita ko sa inyo pag malapit na tayo. Let's go. So yun mga kuys, nandito na tayo sa may papasok ng mountain back. So ayan, aakyat na tayo ng puro patarik na daan. So ayan, dito pa lang sa bungad, patarik na agad yung bungad sa atin. Actually mga nasa pa to, nasa 2 kilometers na puro paahon papuntang mountain back. Pero puro yun, puro paakyat yun. So mamaya makikita natin yung yung mismong paakyat. Grabe, napakatarik naman yung kalsada dito. Buti na lang wala tayong mga kasabay na pababa. Mostly mga makakasabay kasi natin dito yung mga nagbabagsak ng ani nila na kulay, iba-ibang kulay. May labanos, repolyo, carrots. Yun kasi yung mga kadalasan nilang mga tanim dito. Ayun. Mamaya may magandang view dun sa may alam ko Paliko yun na talagang napakatarik na part. Tapos puro bundok yung makikita natin dun. Grabe, takbo lang natin nasa 25 to 30 lang kasi sobrang tarik dito. Tapos kahit na may araw, mararamdaman mo pa rin yung lamig, lalo na kanina pa ako nagbabiyahe tapos giniginaw yung mga mga daliri ko. Grabe ito, biglang likuan. Ay, grabe. Buti kaya ng ng manual, ng matic to. Pero kung naka manual tayo, mas mas kakayanin. Gaya ng mga to, ito mga enduro. Yan, maning-mani lang yan sa sa mga enduro. Oops. Daanan natin yung rough road. So ayan, dito pa lang makikita mo na yung bubungad sa atin yung mga tanim-tanim nila na nasa gilid lang ng bundok. Ayan, may mga ganito yung sinasabi ko na makakasalubong natin. Pero ito biglang likuan. Ito, grabe, nagulat ako dun. Biglang may sumalubong sa ating sasakyan. Tapos ganito lang yung yung daan. Grabe, ginagawa sila dito. Grabe, sarap. Napakatarik, puro patarik to. Pero mas matarik pa mamaya pagpaakyat na mismo ng mountain back. Pero kahit na isa siya sa pangatlo, pangatlo sa mataas na bundok, accessible naman yung kalsada. Hindi siya talaga rough road, samentado na. Meron pala silang eskwelahan dito. Ayan, eskwelahan. Maliit na eskwelahan na nasa gilid ng bundok. Kasi ito bahay na nasa bangin pa. Halos pantay na yung yung bubong sa kalsada. Grabe, doon lang nakatayo yung mga bahay nila. Kaya pa meron pang isa dito. Mga tanim-tanim lang. Malapit na tayo sa sa may paakyat. Ay, ito.
Pero yun na yung ano, yun na yung paakyat. Yung matirik na yan. So kukuha lang tayo ng buwelo. And let's go. Wow, puro pahon na. Puro pahon dito. Grabe. Sana wala tayong makasalubong. Ito yung sinasabi ko na ano, daan. Yung sakto lang yung ano, sakto lang yung gulong ng mga sasakyan nila pagpaakyat na. Grabe. Oops. Grabe oh, malalaki rin ang mga bahay nila dito. Sana wala tayong makasalubong na ano, na magbababa ng mga gulong nila. Puro ano, puro pahon na dito. Pero kaya naman ng ano yan, ng matik yan. Oops. Kamali tayo ng daan. So, ilipat tayo. Kaya walang tayong shampoo. Sana wala tayong makasalubong. Sana wala tayong makasalubong. Pero, kaya mo yan. Oops, yan. Sa wakas nakalimutan tayo. Grabe. Ayan, malapit na tayo. Konti na lang. Oops. Grabe yung pahon dito. Oops, ito malapit na tayo. Ayan. Okay. Hanap na lang tayo ng parkingan natin. Kasi ang alam ko hanggang dito lang. Pwede na siguro dito sa may ano, sa may kaliwa. Kasi dito ako nagpark last ano. Punta ko dito. So ayun, akit na tayo. Ang Mount Timbak ay matatagpuan sa Atok Benguet, na tinaguri ang ikatlo sa pinakamataas na bundok sa Luzon, na umaabot ang klima nito sa 1 Celsius o 1 sentigrado, na halos nagyeyelo ang mga kagulayan dito. Ang kabuuang elevasyon nito ay umaabot sa bilang na 2,717 meters above sea level, o di kaya'y sa bilang na 8,914 na talampakan. Itinuturing din itong sagrado na lugar para sa mga kapatid nating mga Katoliko, dahil sa itaas nito ay matatagpuan ang peregrino na may 3 malalaking krus sa tuktok mismo ng bundok na ito. Pagsasaka ng iba't ibang klaseng kagulayan gaya ng labanos, repolyo, karot at iba pa. At ito ang pangunahin naman nilang hanap buhay dito. At dito rin ay mayroon silang 2 uri ng lengguwahe o salita na ginagamit. Ito ay ang Kankanay at ang Ibaloy. Hindi matatawaran ang angkin nilang tiyaga at kasipagan upang maging taniman ang kanilang lugar na halos bulubundukin, na mas lalong nagpapahanga sa atin na kung gaano kaganda ang tanawin dito sa Cordillera. Grabe, biglang kumapal yung fog. Sarap.
So ayun, pababa na tayo. Hindi na tayo nagtagal dito kasi meron pa tayong pupuntaan. Tsaka ah, kailangan ko munang pumunta dun sa tutuluyan ko sa may baba ng ng Atok sa may Paway. So bababa na tayo. Kikidaan po. So ayan, pababa na tayo ng Mount Timbak. Sana sa mga nakapanood ng video na to ay mapuntahan nyo rin kung gaano kaganda ang Mount Timbak. Lalo na at ito ang pangatlo sa pinakamataas na bundok sa Luzon. So samahan nyo pa ako sa aking susunod na travel dahil meron pa tayong pupuntahan na napuntahan ko na before na gusto kong balikan dahil gusto ko talagang yung parang historical kasi siya sa akin, kaya gustong gusto ko siyang balikan at makapag-vlog at may mga makakasama tayo na pupunta ron na sana magkita-kita kami sa may sa may malapit sa Bukana kung saan yung papunta. So ayun, sana nagustuhan niyo yung video na kapag napanood niyo ito, at sana kayo rin ay mapuntahan niyo yung Mount Timbak kung gaano talaga siya kaganda, dahil kapag nasa tuktok ka makikita mo kung gaano kaganda yung palibot ng Mount Timbak na puro bulubundukin at pagkatapos puro may mga tanim, at mabibilib ka talaga na ginawa lang yun ng mga lokal dito. So ayun, maraming salamat sa pagsubaybay sa akin, at sana sa susunod na travel natin ay panoorin nyo pa yung mga pagpunta ko sa iba't ibang lugar, lalo na dito sa may Cordillera. At hanggang dyan na lamang. So maraming salamat mga kuis.